be to the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa oras nito sa hindi pagluluwat ng panahon. Ay nais kong puntahan natin ang ating tekstong gagamitin hango sa 2 Corinthians chapter 4, starting verse 16, hanggang sa pagpapatuloy ng last verse ng 2 Corinthians chapter 4 hanggang verse 18. Sabi rito, therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentarily, light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison. And while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Praise God. Ang Diyos ang magbagdag ng pagpapala sa kanyang mga salita. Muli natin sabihin, Amen. Purihin ng Diyos, po tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. Amen. Tayo ba'y masaya, mga kapatid? Well, ang ating kasiyahan ay hindi dahilan sa blessing na ating tinatanggap sa ating buhay, kundi ang ating kagalakan ay sa ating Panginoon na siyang patuloy na gumagawa sa bawat isa sa atin at patuloy na pinapakita ang kanyang biyaya at ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. May mga panahon man na hindi natin ito nakikita ng ating mga literal na mga mata, pero marirealize natin na siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Wala mang mga bagong bagay na tayong tinatanggap, pero to realize na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas, buhay, kagalingan, at pagliligtas ay isang napakainam na bagay na dapat nating patuloy na ipagpasalamat sa Kanya. Hallelujah. So sa oras na ito ay dudulog tayo sa mga salita nating Panginoon at gusto kong gamitin ang mga sandali dahilan sa ilang mga bagay na gusto kong ay pahayag sa inyo mamaya. Pero sa oras na ito ay nais kong dumirekta tayo sa mga salita ng Diyos at sa isang paksa na aking nais na i-share. At ang paksa na aking gustong ibahagi sa inyo sa oras na ito is about divine perspective. Divine perspective. At papapansin ninyo na ang talata na ating ginamit ay ang pangusap ni Apostol Pablo na kanyang sinabi rito. Well, kung inyong babasahin ang 2 Corinthians chapter 4, ay makikita ninyo kung paano si Apostol Pablo ay pinakita niya ang isang perspective na ito ay isang, pag sinabing perspective, mamaya titingnan natin ang meaning nito. Pag sinabing perspective ay ito yung ating pagtanaw sa mga bagay. Kung yung mapapansin at bago puntahan ng ilang mga bagay, pinakita rito ni Apostol Pablo sa verse 7 ay pinakita niya sa 2 Corinthians 4, but we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not from ourselves. Sabi niya, dito sa sisidlang lupang ito, ang tinutukoy niya ay ang ating katawan, ay dito ay nananahan ang isang kayamanan, nakaimbak. Alam nyo, sa mga nagdaang panahon, usually ang mga pinaglalagyan ng mga treasures is earthen vessel. At sabi rito, doon kung yung earthen vessel, maaaring ito'y palayok o ano pa mang yari sa putik. Ngunit sabi niya, but we have this treasure in earthen vessels so that the surpassing greatness of the power
upang ang kadakilaan ng kapangyarihan ay mauwi sa Diyos at di sa bawat isa sa atin. So ang kalakasan ng kapangyarihan ay mauwi sa Kanya. And verse 8, may pinakita niya, we are afflicted in every way. Sabi niya, napipighati kami sa bawat pagkakataon. Sa wikang Tagalog, ipinakita ron. Sabi niya, na sa magkapi-kapila ay nagigipit kami. Gayunmay, hindi naghihinagpis. Naintindihan niyo, pinapakita ni Apostol Pablo ang may kalalaman sa right perspective. Sabi niya, sa magkabi-kabila ay ginigipit kami. Magkabi-kabila ay nangagigipit kami, ngayon may hindi kami nangaghihinagpis. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng naghihinagpis? Yung nagmamaktol, nagtatampo, nagsasalita ng kung anong bagay, dahilan sa mga bagay na kanyang naranasan. Pero sabi niya, ginigipit kami. Ito'y karanasan ni Apostol Pablo sa panahon ng kanyang ministry, kung paano siya ay pinapersecute ng mga tao sa kabila ng kanyang pagmamalasakit sa Israel, ay gayon na lamang upang sila ay maligtas dahilan sa kapahayagan ng Panginoon na ipinagkaloob ng Diyos kay Apostol Pablo. At ang ganitong kapahayagan ay gusto niyang maipagkaloob sa mga mananampalataya, or rather sa Israel, sa bayan ng Diyos. Ngunit gayon pa man, sa kabila ng kanilang ganong klaseng pagnanasa, ay ginigipit siya. At sabi riyan, gayon may hindi naghihinagpis, nangatitilihan. Sa ibang version, pinakita rito yung salitang perplex. See, perplex, pag sinabing perplex ay nalilito, hindi mo na alam kung anong gagawin. Dumarating si Apostol Pablo sa ganitong bagay na halos hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, maliban na lamang na ang Diyos ay nagpapakita sa kanya, inaaliw siya at sinasabi sa kanya, magpatuloy ka Pablo, dahilan marami kong mga kaluluwa na aking tatawagin sa lugar na ito. So yun yung sabihin natin, consolations na kanyang tinatanggap, yung pag-aliw ng Espiritu ng Panginoon. Perplexed but not despairing. Perplexed na nangatitilihan o nalilito, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Well, ano yung nasa likod ng bagay na ito na kanyang pangungusap? Sabi ng verse 9, sabi niya, pinag-uusig gayon may hindi pinababayaan. Nakakaranas siya na pag-uusig. Alam niyo, if you will read the book of Acts, ay makikita ninyo yung mga persecutor na nagpa-persecute sila sa kanya sa isang syudad. Kapag si Pablo ay pumunta sa susunod na syudad, yung mga taong ito ay susundan siya doon sa lugar doon at magpapatuloy ang persecution sa kanya. Ganyan ang nangyayari. Pero sabi niya, persecuted but not forsaken. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Sabi niya, persecuted, but sabi nito, but not forsaken, struck down, but not destroyed. So pinakita niya sa ganitong bagay, ano ang dahilan, mga kapatid? Anong dahilan bakit si Apostol Pablo ay narito sa ganitong kalalagayan at siya ay nakaka-recover? Yung awit kanina ay paano siya nakaka-move on sa kanyang mga bagay na pinagdaraanan at mga bagay na kanyang naranasan. Well, ito'y dahilan sa isang tamang perspective. It is because of a right perspective. At ang ating pag-uusapan ngayon is not just a right perspective, but a divine perspective. So kung titingnan natin ang ilang bagay at puntahan natin ang ilan sa meaning, kung pwedeng i-display yung ating meaning sa tinatawag na perspective. So sa perspective, mga kapatid, ay ang ibig sabihin nito ay una ay titingnan ko muna sa tinatawag na yung isang meaning, yung sa drawing. Pinakita riyan
ng meaning ng tinatawag na perspective, sometimes ang perspective ay ginagamit ito sa drawing. Yung drawing ay, perspective gives your drawing the appearance of depth or a distance. Kung dati po ang art ay, 'di ba, kapag nag-drawing ka ng square ay para ipakita mo yung tinatawag na minsan yung box na yan. Pero then nagkaroon ng tinatawag na drawing na nag-improve, na yung tinatawag na 3D, yung 3-dimensional. Na ang nakikita mo sa box kapag siya naka-side ay yung dalawang side niya at sometimes yung top niya. So ibig sabihin, yun yung tinatawag na in drawing, yung salitang perspective, in drawing, perspective gives your drawing the appearance of depth or distance. The appearance to the eye of object in respect to their relative distance and position. So, yung isang bagay na para maintindihan ninyo yung bahaging ito about perspective pag pinag-usapan sa tinatawag na drawing, gusto ko mag-play ng 3 clips na maiksi lamang at bear with me just to give you para maintindihan natin yung bahaging ito na may kinalaman sa perspective. So kung pwedeng ipaki-play natin yung short clip na yan. Alam niyo, yung dito sa videong ito, ay makikita niyo kung gaano minsan ang mata ay nadadaya kuminsan. Pwede bang palakihan? Paki-start mo nga ulit. So mapansin ninyo, paki-post mo, mapansin nyo na yung picture na yan ay isang drawing yan. At mapapansin ninyo na parang yung lapis ay ipinapasok dun sa malalim. Diba? Yung lapis ay, it seems na parang ito ay isinusuot, pero hindi po yan totoo. Yan ay parang kung tawagin natin, it is an optical illusion. Tuloy ninyo. So, ito pala ay isang papel lang na dinirawingan ng mahusay na pagkaka-drawing na dito makikita natin yung tinatawag na perspective. Paano niya nilagyan ng mga shades para mag-appear siya na parang nasa malalim, na parang merong shadow. Diba? Yung sumunod na video. Parang maliit yata. No? Maliit talaga. Try kong i-share ko sa akin. Kung ganun din. Oh, so medyo mas malaki-laki. Yan ay isang karsada na dinrawingan niya, pero mamaya makikita niyo kung ano magiging itsura niya.
Nang matapos siya, it seems na parang meron siyang malalim na hukay sa magkabilang side. Diba? At yung motor ay tila dumadaan doon sa gitna. Pero yan ay isa lamang optical illusion. Dahilan lamang sa perspective na klase ng drawing na ginawa nung magaling na gumuhit. Pero ang katotohanan niyan ay hindi. Ang katotohanan niyon ay walang malalim na hukay. Ang katotohanan ay ito isang plain na Yung sumunod na gusto kong, yung kanina ay, yung tungkol doon sa isang drawing na ginawa. Sira. So, tuloy ko yung isa pang mapapansin ninyo na kahit yung aso ay dumadaan doon, pero ang buong katotohanan dyan ay hindi yan ganon. So okay na. So pag tinignan natin yung bahaging ito, well, babalik ko muna ako dun sa balikan ko yung picture. So makita nyo yung picture na yan. Then yung sumunod ay yung tinatawag na kala mo siya ay merong malalim na dinadaanan. Pero mapapansin nyo doon sa end ng video, yung naguhit nito ay kumuha ng tubig at binuhusan niya at nabura at bumalik sa dati. So, ang point ko sa bahaging ito, mga kapatid, ay ito yung tinatawag na perspective. Na yung pag pinag-usapan ng perspective sa meaning na binabasa natin kanina, perspective gives your drawing the appearance of depth. Diba? Parang merong malalim, pero hindi naman. Yung drawing kanina na parang yung lapis ay hinihuhulog dun sa malalim na parang butas niya, ay hindi yon totoo. Yon ay ibig sabihin nadadaya yung mata ng isang tao na parang merong malalim pero wala namang ganon. Pero dahilan ito sa tamang posisyon, sa tamang angle at sa tamang distansya, dahilan kapag hindi yun sa tamang angle, hindi mo siya makikita sa ganung bagay. So, then the appearance to the eye of object in respect to the relative distance and position. Ang sumunod na meaning, gusto ko naman tingnan, ay ito naman ay perspective has a Latin root meaning. Ang ibig sabihin, sabi niya, perspective has a Latin root meaning, ang ibig sabihin, yung root meaning nito na pinagkunan ay look through. Look through. Or yung tinatawag na perceive. Yung salitang perceive ay yung makuha mo sa pamamagitan ng iyong nakikita ng iyong mga mata. Di ba? Yung napaperceive mo, ang tingin mo ay merong depth, ang tingin mo ay gayon, pero ang katotohanan ay dapat alam mo kung ano yung tinatawag na katotohanan nito. So pag sinabing perspective, has a Latin root meaning look through or perceive, and all the meanings of perspective have something to do with looking. So ang meaning ng perspective ay merong kinalaman sa pagtingin. So pag pinag-usapan yung salitang your perspective is the way you see a thing or something. Yun yung tinatawag na perspective. Now, ang tao, mga kapatid, ay pwede silang magkaroon ng iba't ibang klase ng perspective. And that's the reason napakahalaga ng tinatawag na
alam mo ang katotohanan at yung isang bagay na alam mo kung ano yung right perspective. So, your perspective is the way you see something, and a mental view or a prospect. Now, balikan natin yung ilang mga talata na gusto kong bigyan ng pansin sa ganitong bagay. Ito rin ay tinatawag na point of view ng isang tao. Pag sinabing point of view ng isang tao, ito ang kanyang nakikita. Diba? Kapag ikaw ay pinakita ko sa iyo yung drawing na yon at sabihin ko, anong nakikita mo? Anong perspective mo sa bagay nito? Pwede mo sabihin na parang meron siyang malalim na parang balon na pwedeng ihulog yung lapis doon. Pero sa ilang mga bagay, pag pinag-usapan naman natin, dahilan ng pinag-usapan natin sa umagang ito ay may kinalaman sa divine perspective. Meron akong gustong i-quote na verse, or rather, quotation from sa ating kapatid Barbanham ng kanyang ipinangaral ang isang paksa. Sa kanyang paksang pinangaral sa Abraham Seed. Sabi niya rito sa pangungusap niyang ito. Sabi niya, that's what we got to look by faith. That's what we got to look by faith and see. Sabi niya, ito ang dapat nating makita sa pamamagitan ng pananampalataya. Naalala niyo yung salita ng perspective na tinitingnan natin kanina ay yung tinatawag na look through. Diba? Look through. So kung ikaw, ay sabi ni Apostol, or rather ni Barbanham kanina, doon sa quotation nating binabasa, pinakita niya roon na sabi niya, balikan ko yung that's what we got to look by faith. So, meron kang dapat na ginagamit kung saan ikaw ay titingin. So, kung gagamitin mo lamang yung iyong paningin ay pwede kang madaya sa mga bagay na iyong nakikita. Dahilan hindi yun ang katotohanan. Pero, kung ikaw ay gagamit ng pananampalataya, sabi niya, that's what we got to look by faith and see. At pinakita niya, sabi niya, like Moses looking out the same window that Pharaoh did upon the same people, Pharaoh called them mud daubers. That's all they were, sabi niya, just a bunch of slaves, but by faith, Moses saw them as to be the promised people. Now, ang tinutukoy rito ng ating kapatid, sabi niya, si Paraon at si Moses ay tumitingin sa isang bintana. At kapag tumingin si Paraon sa magang-maga at bubuksan niya ang bintana, ay makikita niya ang mga Israelita na nagigiik ng putik, nilalagyan ng dayami, at naghahanda para gumawa ng mga bricks para sa kanyang sa pyramid na kanyang pinapatayo sa panahong yon. At habang si Paraon ay nakatingin sa mga taong ito, ang nakikita niya ang aking mga alipin. Nakikita niya ay pawang mga libo-libo at mga milyon na mga slaves doon sa kanyang kaharian ng Egypt. At pag si Moses naman ay buksan ng bintana, ang nakikita niya ay hindi mga slaves. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Ang nakikita ni Moses ay hindi slaves, ang nakikita ni Moses, ito ay bayan ng Diyos. Ang nakikita niya ay hindi mga slaves, kundi mga anak ni Abraham na merong pangako. Mga anak ni Abraham na isang araw sila ay kukunin ng Panginoon at dadalhin doon sa lugar na ipinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Israel at kay Jacob. So makikita natin, mga kapatid, na dito napakahalaga paano ka tumitingin sa isang bagay.
Paano mo tinitingnan ang bagay na yun? Si Moses ay tinitingnan niya ang bagay, ang Israel, hindi sa pamamagitan ng bagay na kanilang anyo, itsura, putiking-putikin sila, at sila ay mga pinapahirapan, sila ay hinahampas ng mga taskmasters, at inuutusan, at walang kalayaan. Pero mga kapatid, hindi doon nakikita ang tunay na kalalagayan ng Israel, at ang tunay na kalalagayan, sila ay bayan ng Diyos. Sila ay bayan ng Diyos na isang araw ang Panginoon ay merong pangako sa kanila at sila ay aalisin ng Panginoon mula sa ganitong kalalagayan. Now, mga kapatid, pinapakita ko sa inyo upang maintindihan natin. Now, tingnan natin sa banal na kasulatan dahilan, alam niyo ba, na napakahalaga ng isang tinatawag na tamang perspective. Dahilan, kapag hindi ka magkakaroon ng tamang perspective, you will be deceived. Pwede kang madaya. Diba? Pwede kang madaya. Pwede kang mapaniwala sa isang bagay dahilan sa isang maling perspective. At kapag ikaw ay bibigyan ng isang maling perspective at doon ka rin tatanaw sa pamamagitan ng kanyang pagtanaw, well, mga kapatid, alam niyo ba, kapag meron kang kasamang tao, at ang taong yan ay taong walang pag-asa, well, wag kang magtaka, isang araw, isa ka na rin taong walang pag-asa. Diba? Dahilan, ikaw ay nakikipag-share sa kanya, merong isang example doon sa meaning na yun na hindi ko nalilagay. Pag pinag-usapan yung salitang point of view, merong isang example doon, sabi doon ng isang example, if you observe the world from a dog's perspective, sabi niya, kung iyong mamasdan ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananaw ng isang aso, by dog's perspective, you see through the dog's view. Sabi niya, tumitingin ka, kung titingnan mo ang mundo sa pamamagitan ng pananaw ng isang aso, then ikaw ay tumitingin sa pamamagitan ng mata ng isang aso. Yan ang dahilan, sabi nga kanina, kung ang iyong kasama ay ang bagay na kanyang nakikita ay kawalan ng pag-asa, well, ano ang iyong makikita? Diba? At kung sasakyan mo yung perspective na kanyang nakikita, then later on, ikaw rin naman ay mawawalan na ng pag-asa. Diba? Bakit ang tao minsan ay humahantong sa pagpapakamatay, pagpapatiwakal, pagtatapos ng kanyang buhay, dahilan ng kanyang perspective, ang kanyang nakikita, tatatanaw, ay wala na siyang pag-asa. Diba? Ano ang kanyang natatanaw at ano yung mga nag-feed at ang demon spirit ay pwede pa siyang sang-ayunan sa ganyang mga bagay at sabihin, wala nang nagmamahal sa iyo. Tingnan mo ang nangyari sa iyo. Tingnan mo ang kanilang trato sa iyo. Tingnan mo ang mga bagay na nagaganap sa iyong palibot. Then, ikaw ay sasang-ayong, tama nga. Wala na silang, hindi na nila ako mahal, hindi na sila nagmamalasakit sa akin. And that's the reason ng isang tao ay dadalhin niya na ang kanyang buhay sa pagtatapos. Dahilan ng kanyang perspective ay sa isang maling perspective. But the reality ay hindi gayon. May nagmamahal sa kanya. May nagmamalasakit sa kanya. Higit sa lahat ang nagmamahal sa kanya ay ang Diyos na may likha sa kanya. See? So, siya ay binubulag ng tinatawag na maling perspective. Now, tingnan ninyo mga kapatid ang pangyayari sa banal na kasulatan. Alam niyo ba kung bakit nadaya ang unang babae sa ibabaw ng mundo? Ito'y dahilan, siya ay tumingin sa pamamagitan ng serpent's perspective. Tiningnan niya, anong sabi ng serpente? Sabi ng serpente sa kanya na siya i-possess ni Satanas. Sabi niya, hindi baga, totoo bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng mga pagkain dito sa halamanan? I'm quoting from Genesis chapter 3.
Sabi niya, sinabi ng Panginoon na pwede kaming kumain ng lahat ng bunga na narito sa halamanan, maliban doon sa pagkakilala ng mabuti at masama ay wag namin kakanin, ni wag namin hipuin, baka kami mamatay. At ang sabi ng serpente, then he start to give his perspective. Ibinigay ng serpente ang kanyang perspective. Anong sabi niya? Hindi kayo totoong mamamatay. Hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain, sa araw na yon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo ay magiging parang Diyos. And that's serpent's perspective. At sabi niya, mamumulat ang inyong mga mata at magiging katulad kayo sa Diyos na nakakaalam na mabuti at masama. At sabi ng talata doon sa verse na yun, from verse 6, and then sa verse 6, nang makita ng babae na ang bunga ay mabuting kanin. Ano sabi riyan? When the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, maganda sa paningin, and that the tree was desirable to make one wise. The tree is desirable, mapagnanasa, na magkapagpapapanta sa isang tao. Then, nang makita niya ang ganitong perspective at kanyang sinakyan, ang perspective ng serpente, and then siya kumuha ng bunga, sabi ng banal na kasulatan, at siya kumain at binigyan niya ang kanyang asawa. Ibig sabihin, nadala siya sa pamamagitan ng serpent's perspective. Nadaya siya. But the truth, mga kapatid, ay hindi sila pinaglilihiman ng Diyos. In fact, sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong kakain dyan sapagkat sa oras na kayo kumain, sa araw na yun, ay kayo'y mamamatay. Without giving too much explanation sa bagay nito, pero ang payo ng Diyos, dapat na lang gusto ng Diyos na kanilang makita at matanaw ay yung tinatawag na sila ay huwag mamatay o sila ay huwag mapahiwalay at mawalay sa Diyos. Pero mga kapatid, ang babae ay nadala siya sa tinatawag na serpent's perspective. Alam niyo ba na ang ating Panginoon ay gustong impluwensyahan ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang sariling perspective. Una, tinukso ang ating Panginoon after He fasted 40 days and 40 nights, and at the end ng kanyang fasting ay sinabi ng kaaway sa kanya, yun ay sa Luke chapter 4, ay sinabi ng kaaway sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. At mga kapatid, sa pasimula pa lamang ng pagtukso ng kaaway, gustong ipakita sa kanya na siya ay bilang anak ng Diyos, kaya niyang gumawa ng lahat ng mga bagay. And that's true. Kaya niyang gawin. Alam niyo ba na kaya niyang gawing tinapay ang bato? Kung nagawa ng Diyos na mula sa batong pingkian, isang batong mula sa bato na walang tubig, na walang anumang moist sa kanya, ay pwedeng ito ay mula doon sa loob niya ay rumagasa ang malakas sa tubig. Kung kaya ng Diyos palabasin ang tubig mula sa isang batong pingkian, kaya ng ating Panginoon gawing tinapay ang bato. But, ayaw niyang magpadala sa perspective ng kaaway dahilan hindi ito ang panahon ng working of miracles. Dahilan ito ay panahon ng testing. At ang kaaway si Satanas ay nagpasimulang tuksuhin siya, sabi niya, about tungkol sa kapangyarihan. Sabi niya, dinala siya sa taluktok ng templo. At sabi niya, tumalong ka. At di bagat nasusulat, alalahin ka namang helo pang wag matisod ang iyong bato, ang iyong paa sa bato. At ang ating Panginoon na hindi nagpadala sa kanya at sinabi siya, wag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nasusulat din naman, wag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Alam nyo, ang pinakamainam na panlaban sa isang maling perspective is
it is written. Can you say amen to that? Ang pinakapanlaban sa isang maling perspective ay ang nasusulat. Ang sabi ng ating Panginoon, sa pasimula pa man, man shall not live, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. At sumunod na kanyang, nang gusto ng kaaway, dalhin siya, tangayin ang kanyang pananaw sa pananaw ng kaaway. Kanyang sinabi, it is written, thou shalt not tempt the Lord your God. At ang huling temptation sa kanya ay dinala siya sa pinakamataas na dako at pinakita sa kanya ang kalawalatian. Sa verse 5 ng Luke chapter 4, sabi ron, and the devil took him up and showed him all, sabi niya, all the kingdoms of the world in a moment of time. Habang tinitingnan niya yung sanlibutan, yung kaharian ng sanlibutan ay pinapakita sa kanya. It seems na siya ay parang inilalagay sa isang pag-observe. At habang siya ay nag-observe doon sa buong kaharian ng sanlibutan, ang sabi ng kaaway, sabi niya, as sinabi sa kanya, to you I will give all this authority and their glory. Ibibigay ko sa iyo, sabi niya, ang lahat ng kahalwalhatian ng mundong ito. Sabi niya, ang kanyang kapangyarihan at ang kalawalatian, lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo sapagkat ito'y ipinagkaloob sa akin. Alam niyo ba mga kapatid, maraming mga taong nasilo sa ganitong perspective ng kaaway. At alam natin na mayroong mga tao na binibenta ang kanilang kaluluwa para alang-alang lamang for popularity, for power, for fame, for wealth. Dahilan nadaya sila sa ganitong klaseng perspective. At sabi ng kaaway, to you will I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I will give it to whom I will. At ibibigay ko ito sa kanino man na aking gustuhing pagbigyan. If you will then worship me, sabi niya, kung ikaw ay luluhod sa akin at sasamba, ang lahat ng yan ay mapapasa yung lahat. At sabi ng ating Panginoon, it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you will serve. Sabi niya, wala kang ibang paglilingkuran, kundi ang Diyos lamang at siya lamang ang iyong sasambahin. Well, makikita natin dito mga kapatid, Jesus ay hindi nagpadala sa Satan's perspective. To Satan's perspective. Alam niyo kung bakit? Alam niya kung sino siya. Alam niyo ba kung sino ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon ay ang sinabi sa aklat ng Hebrews chapter 1 verse 3. Ano sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3? Anong sabi rito? Sabi niya, and He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Sabi rito, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Sa isang, kung itataas natin ang verse na ito, sabi ng verse 2, in these last days has spoken to us by His Son. At sino yung anak na ito? His Son, whom He appointed what? Heir of all things. The heir of all things. Siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Bakit siya magpapadala sa perspective ng kaaway?
Bakit siya magpapadala sa pananaw ng kaaway? Yamang alam niya na siyang appointed heir of this whole world at ng whole kingdom. Siya ang tagapagmana. Well, mga kapatid, alam niyo ba ang pinakamahalagang bagay sa uling araw nito ay yung sinabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. If you know the truth, then kahit anong bagay na perspective na ipakita sa iyo, because you know the truth, ikaw ay mananatili doon sa tamang perspective. At yung tinatawag na right and divine perspective. Ang ating Panginoon, ang lagi niyang point of reference ay walang iba kundi, it is written. It is written, ang Panginoon ay nasusulat sa kasulatan. Now, tingnan natin mga kapatid, pinapakita ko ang ilang mga wrong perspective. Na ito ay talagang may mga taong pwedeng madala sa ganitong bagay, sa ganitong klase ng perspective. Naalala niyo mga kapatid ang pangyayari sa panahon ng Israel. Nang ang Israel ay sila ay halos kaunti na lamang nandun na sila sa Kadesh Barnea. At nang sila ay nandun sa Kadesh Barnea, ay ang Panginoon, or rather, si Moses ay nagsugo ng 12 spies doon sa Canaan land. But in fact, kung inyong babasahin ang banal na kasulatan, ang buong katotohanan ay hindi ito idea ni Moses. It is not Moses' idea to send spies doon sa Canaan land. Dahilan, hindi na kailangang tiktikan, hindi na kailangang i-check, hindi na kailangang tingnan pa kung ang lupa ay maganda, kung ang lugar na yun ay mainam. Well, ito ay totoong mainam sapagkat ang Diyos ang nagsaayos nito. Ang Diyos ang naghanda nito at ang Diyos ang nagsabi, dadalhin ko kayo sa isang lupain na binubukalan ng pulot at ng gatas. So, it's no need to check, mga kapatid. Alam niyo kung bakit sila nag-check? Sapagkat sila ay hindi naniniwala. Sila ay mga nag-aalinlangan. Sila ay mga taong hindi tiyak. Dahilan along the way ay ilang beses nilang tinukso ang Panginoon at sinabi nila, totoo ba kaming sa pasimula pa lamang? Sabi ng Israel, kaya mo ba kami nilabas sa Egypt upang ilibing kami sa ilang na ito? Kaya mo ba kami nilabas sa Egypt dahil walang libingan doon? At dito mo kami papatayin sa ilang? Hindi ito lugar na binubukalan ng pulutan ng gatas. Mga kapatid, masyado silang nagmamadali. Hindi nila alam, nasa panahon pa sila ng paglalakbay. Na hindi pa sila nakakarating doon sa lupain na sinasabi ng Panginoon. At nang ito ay abot tanaw na lamang nila, ay nagpasimula silang, Moses, tiktikan natin ang lupain. But brothers and sisters, pinahintulutan ng Diyos ang ganitong mga bagay. Nang pinahintulutan ng Diyos, nagsugo ng 12 spies. Sa 12 spies na yun ay kasama doon si Joshua at si Caleb. At nang sila ay makarating, mga kapatid, tiniktikan nila ang buong lupain. Not really ang buong lupain. Nakita nila ang bukana. At alam nyo, pare-pareho silang nakakita, pero ang 10 spies ay magkaibang perspective kaysa kay Joshua at Caleb. Diba? Iba ang kanilang pananaw. Iba ang kanilang nakita. Sabi rito sa Numbers 13, ang bahaging ito ay nagpakita ng ganitong bagay. Sabi rito sa Numbers chapter 13, sa verse 27, and they said to him, so ito na yung panahon na bubalik sila. And they said to him, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey, and this was its fruits. So ang ganda ng kanilang pahayag at sabi niya, nanggaling kami sa lupain na iyong pinagsuguan sa amin.
At sabi niya, at totoo na ang lupain ay binubukalan ng pulot at ng gatas. Sabi niya, thus they told him and said, we went to the land where you sent us, and certainly, thus flows with milk and honey, and this is its fruits. Meron silang prueba na dala-dala yung bunga. Pero verse 28, nevertheless, sa wikang Tagalog, gayon pa man, ibig sabihin, meron silang pasubali. Subalit, nevertheless, the people who live in the land are strong, and the cities are fortified and very large. So yung mga tao doon ay malalakas. Yung mga syudad nila ay na may walls na napakalalaki. And moreover, see, karagdagan pa, higit pa. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Ang nakita nila doon, kaya i-describe nila na sila'y malalakas, nakita nila yung mga higante. Nakita nila yung mga malalaking stature na mga anak ni Anak. At sabi niya, at nakita ko, Amalek is living in the land of Negev, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea and by the sea of the Jordan. Ibig sabihin, ang ibig sabihin, ang point of view at perspective ng 10 spies na ito, gwardyado ang kabuuan ng Canaan land. Hindi natin kayang pasukin. Malalakas ang mga tao. Mga higante, yung mga lalaki doon, yung mga syudad ay makakapal ang walls. Nakita nila yung kapal ng Jericho. Nakita nila yung mga Hittites, sabi rito yung Amalek living in the land of Negev, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites living in the hill country. So kung yung lugar ng Negev, yung hill country, yung sea at yung Jordan, ibig sabihin lahat ay may nakatira na mga Canaanites. Ibig sabihin ganun sila kargwardyado at di tayo basta-bastang makakapasok sa kanila. That's their perspective. Tama ba yung nakita nila? Well, totoo yung nakita nila. Totoo na merong malalaking mga tao roon. Totoo na merong malalakas sila. Totoo ng mga walls ay makakapal. Hindi yan optical illusion lamang. Totoo yan. Diba? Totoo nilang nakita. Nahahawakan nila. Pero mga kapatid, at nakita nila kung paano ang mga Amorites, ang mga Jebusites, ang mga Canaanites ay nakatira sa iba't ibang ibig sabihin. Bago nila mapasok yun, ay dadaan sila sa ibabaw ng bangkay ng bawat Canaanites, bawat Amorites. Pero mga kapatid, habang narinig ito ni Caleb at ni Joshua, naiintindihan nila na namamold na ang kanilang perspective. Naiintindihan nila that ang mga puso nila ay napapaniwala doon sa perspective na pinoproject ng 10 spies. At nabubuo na sa kaisipan, sa imagination, mga kapatid. Alam niyo ba, gaano kalakas ng imagination ng bawat isa sa atin? We can create a picture. Di ba? You can create a picture inside your mind, in your imagination. You can create a picture. At habang nagsasalita, mga kapatid, yung salita ng 10 spies, it creates a picture in the minds of all the Israelites. And verse 30, sabi ng verse 30, then si Caleb ay sumigaw at sinabi niya sa mga 10 espiya, tumahimik kayo. He quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it. Amen. He has another perspective.
si Josue at si Caleb ay merong ibang perspective. Ibang natatanaw nila. Hallelujah. Ang natatanaw nila ay iba. Sabi niya, minsan nating akyatin at tayo ay iposes natin ang lupain yan sapagkat tayo ay magtatagumpay. Well, saan sila nakatingin? Saan niya hinuhugot yung ganitong klaseng perspective? Hindi sa kanyang lakas. Hindi sa kanyang magagawa. Alam niya ang Diyos na naglabas sa kanya mula sa Egypt ang siyang sasama at magdadala sa kanya sa lupain iyon. But brothers and sisters, Joshua and Caleb is outnumbered. Joshua and Caleb is just a minority against the majority. At ngayon, sino ang paniniwalaan? Of course, is the majority. Dalawa lang sila. Pero, mga kapatid, hallelujah, sa Panginoon, mga kapatid, it's not majority win. Most of the time, it's always the minority. Sabi rito, then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely, ulitin ko, we will surely overcome it. Anong klaseng perspective meron ng dalawang ito? We will surely. Sabihin, hindi ka ba naniniwala makapalang moog? Yes, I believe. Nakita ko. Hindi ka ba naniniwala na nakabantay ang lahat ng mga Jebusites, Amorites, mga Canaanites sa iba't ibang mga lugar? Yes, naniniwala ko. Pero sabi rito, mga kapatid, but the majority ay nanaig sa araw na yun. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are too strong for us. Hindi natin kayang akyatin. Hindi natin kayang gapiin sila. We're not able to go up against the people, for they are too strong for us. Sila ay mas malakas kaysa sa atin. Look at their perspective. It is the 10 spies perspective. So they gave out to the sons of Israel what? A bad report. Ano tong bad report na ito? It's a wrong perspective. A bad report of the land which they had spied out, saying, well, mga kapatid, alam niyo kung bakit ang Diyos ay nagalit sa panahon ito? Kanilang pinulaan ang lupain na inihanda ng Diyos para sa kanila. Ang lupain ay pinaghandaan ng Panginoon 400 years kay Abraham. At the end ay kanilang yuyurakan ang pahayag ng Panginoon, hindi natin kayang pasukin ito. At nagdala sila, sabi rito, and they gave out to the sons of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone in spying it out is a land that devours the inhabitants of all the people whom we saw in it are men of great size. Nagdala sila ng bad report. At ngunit mga kapatid, there also we saw, nagpapatuloy sila. At alam mo, habang sila nagpapatuloy, ito'y patuloy na nag-create ng perspective sa mga tao. And there also we saw the Nephilims, the son of Anak, are part of the Nephilims, and we became like grasshopper in our sight. See? Sino may sabi nito? Sila. Because it is their perspective. We became like grasshoppers in our sight. Nanliit kami. Nanliit kami habang nakikita ko ang mga higanting malalaki, malalakas. Nakita ko ang makakapal na muog. Alam niyo ba mga kapatid?
pwede sa ganitong klaseng perspective ay panghinaan ng puso ang sino man. Now, tingnan niyo ang chapter 14, ano ang na-create ng wrong perspective ng 10 spies. Verse 1, then all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. All the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness. Mga kapatid, pagkatapos nilang marinig, see, yung mga bad report ng 10 spies, anong sabi ng verse 1 sa Tagalog? Nagtaas sila ng tinig at sila ay umiyak. Nagtaas sila ng tinig, naglakas ng tinig, sila'y humiyaw. At ano? Ang buong bayan ay umiyak. Ang iyak na ito ay iyak ng kawalan ng pag-asa. Why? Because of just wrong perspective. Dahilan lamang sa maling perspective. At sinabi, at ang impression nito sa Israel, they grumbled against Moses. Nagsalita sila sa verse 2, laban kay Moses. Inapusala nila. Nagsalita sila, nagreklamo sila laban kay Moses at kay Aaron. Ang buong congregation, mga kapatid. Imagine, ang 2 milyong ito, paano mo aawatin ang 2 milyong ito? But mga kapatid, sa kabila na napakarami, na may mga nananaghoy, still, alam ng Diyos na merong mga lalaki na merong tamang perspective. May mga lalaki na katulad ni Joshua at ni Caleb na merong right and divine perspective. Nang makita nila, sabi pa ng bayan, sabi niya, sana namatay na kami sa lupain ng Ehipto. O kaya naman namatay na kami sa ilang. Bakit kami dinala ng Diyos, ng Panginoon, sa lupain ito para ba kami mahulog sa tabak? At ang aming mga asawa at ang mga maliliit na mga anak ay maging huli at maging plunder. Sabi niya, mas mabuti pa na tayo ay bumalik na lamang sa Egypt. Well, mga kapatid, ito ang pinakamabigat na bagay na narinig ng Panginoon sa kanila, sa kanilang mga bibig. Sabi niya, mas mabuti pa, bumalik na lamang tayo sa Egypt. Ang Diyos na nag-unat ng kanyang bisig, sinira at winasak ang Egypt sa pamamagitan ng unat na bisig. Nagpakita ng kapangyarihan, nagpakita ng himala, nagpakita ng pagtutubos, hinati ang dagat na pula. Ngayon, babalik sila doon sa Egypt na pinagmula nila. What an insult in the face of God. What an insult, mga kapatid. Bakit humahantong ang ganitong ang tao sa ganitong bagay that even God ay kanyang iniinsulto? Because of the wrong perspective. Because of the wrong perspective. Dalangin ko, mga kapatid, sa uling araw nito, tulungan tayong tumingin, hindi sa mata ng kung kanino man. Huwag kang magpadala sa mata ng kung sino man. Tumingin ka sa pamamagitan ng mata ng salita ng Diyos. Gamitin mo ang binocular ng Panginoon sa uling araw nito upang makita mo hindi ang malapit lamang, kundi ang long-range vision na kanyang inihanda para sa iyo. Bumalik na lamang tayo. Mas mabuti pang bumalik na lamang tayo sa Egypt.
So they said to one another, sabi niya, let us appoint a leader and return to Egypt. And Moses and Aaron fell on their faces in the presence of all the assembly of the congregation. Mga kapatid, alam niyo ba ang damdamin ni Moses, ni Aaron, hiyang-hiya sila sa Diyos sa pinaggagawa ng mga Israelitang ito. Sa pinagsasabi ng mga Israelitang ito na hindi nila alam ang plano ng Diyos. That's a problem, brothers and sisters. Hallelujah. Kapag hindi mo labis na naintindihan ang plano ng Diyos, it's much better to shut your mouth. Not to speak something, not to speak anything. Dahilan, maring ikaw ay ma-incriminate sa sarili mong salitang lalabas sa iyo. Buti pa yung mga nagwi-witness sa Senado, na napayuhan sila ng kanilang mga attorney, at sabi niya, I reserve my right for my self-incrimination. Kaya sila hindi nagsasalita dahil yung salita nila ay pwedeng bumalik, mag-backfire sa kanila, at gamitin yung kanilang salitang sasabihin para kasuhan sila. At you know, that's what happened dito sa wilderness, dito sa Kadesh Barnea. At sabi ng Panginoon, lahat ng kanilang sinabi ay aking narinig. At lahat ng kanilang sinalita ay yan ang gagawin ko sa kanila. At sabi ng Panginoon, sabi rito, so verse 6, Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, of those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to all the congregation of the sons of Israel, the land which we passed through to spy out is an exceeding good land. If the Lord is pleased with us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, and do not fear the people of the land, for they will be our prey. What a perspective of Joshua and Caleb. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kanila. Sabi niya, kung ang Panginoon ay malulugod sa atin, dadalhin tayo ng Panginoon sa lupain yon na binubukalan ng pulot at ng gatas. Huwag lamang tayong magrebelde laban sa Panginoon. At huwag kayong matakot laban sa mga tao ng lupain yon, sapagkat sila ay magiging ating huli lamang. They will be our prey. Sila ay magiging huli. At ang their protection has been removed from them. Ang kanilang tanggulan, ang kanilang proteksyon ay inalis na sa kanila. At sabi niya, and the Lord is with us. Do not fear them. Ang Panginoon. Ito yung tamang perspective, mga kapatid. Hindi dahilan sa iyong lakas, hindi dahilan sa iyong magagawa, kundi dahilan kasama mo ang Panginoon. And that's the very right and divine perspective. But all the congregation said to stone them with stones. At sabi ng ating Panginoon, sabi niya, babayaan mo sila, Moses. Lahat ng sinabi nila ay gagawin ko sa kanila. Mula 20 years old pataas, lahat sila ay mamamatay sa ilang na ito. Ang 40 araw na kanilang paglalakbay at pag-spy doon sa lupain, ay i-convert ko every day to a year. At maglalakbay sila ng 40 years dito sa ilang, hanggang ang sa lahat ng mga nagrebelde sa akin ay mailibing dito sa ilang na ito. Saan ito nagpasimula, mga kapatid? Saan nagpasimula ang ganitong klaseng pananaw ng mga tao? It's because of the wrong perspective. Mga kapatid, gaano ka-dangerous ang maling perspective? It will kill you. Diba? Sabi ng ilan, maraming namamatay sa akala at yan ay totoo. Ang akala nila ay gayon, pero hindi naman yun ang totoo. Hindi yun ang katotohanan.
namatay sila dahilan sa ano? Sa kanilang maling akala. Now mga kapatid, let's continue. Sa bahaging ito, alam nyo, gusto kong ilagay sa inyong puso mga kapatid. Dalangin ko ang Espiritu ng Diyos ang siyang maglagay nito sa buhay ng sa Espiritu ng bawat isa atin. Napakahalaga ng tamang perspective. At napaka-dangerous ng maling perspective. It will kill you. Ito'y pwedeng pumatay sa isang tao. Now, tingnan ninyo ang world perspective sa huling maaraw nito. Ang Luke chapter 21, verse 25 and 26. Nangusap ang ating Panginoon sa Mount Olives sa magiging kalalagayan ng huling mga araw. Luke 21. From verse 25 to verse 26. Sabi rito, there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth dismay among nations and perplexity at the roaring of the sea and the waves. Sa Tagalog, mga kapatid, sabi rito, at magkakaroon ng mga tanda sa araw, buwan at bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na natitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Yung salitang perplex dito, yung perplexity, in perplexity, ito yung tinatawag na confusion, kagulumihanan. Hindi alam kung saan susuling. Alam niyo ba, na kahit man ang dumaan ng pandemic, maraming mga taong na-depress. Diba? Dahilan ang nakikita nila ay lockdown, nakikita nila ay ang senaryo, ang media ay napakalakas mag-create ng perspective ng tao, di ba? Habang ang toll rate ng mga death toll ay tumataas sa iba't ibang mga bansa, ang Spain, ang ibang mga lugar at tumataas ang mga bilang, pinapakita nila yung mga tao na nakakalat, minsan yung iba ay nakalagay sa kabaong at nakahandusay na lamang doon. Well, ito yung pinoproject sa buong mundo. And it create perplexity sa bawat isa dahilan ang napaperceive nila, ang naipipid sa kanilang kaisipan, ganito na ang kalalagayan. At kung ganito lamang, at alam niyo ba, maraming mga taong nagpakamatay during the pandemic season. Why? Because of this wrong perspective. At sabi rito, yung dismay, the earth, habang mayroong mga tanda sa langit, sa between, sa lupa, dismay among nations. See? So mayroong mga pagka-dismaya o yung distress. Hallelujah, hindi lamang ito stress, kundi distress dahilan. Kapag ikaw ay nasa distress, ay hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. At ang pinaka-last resort ng isang tao ay tapusin ang kanyang buhay. Dismay among the nations. In perplexity at the roaring of the sea and waves. Verse 26, men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world. Nagsisipang lupaypay ang mga tao. At dahil sa takot, at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw, well, meron na silang nabubuong larawan na mangyayari. At yung ilan, naalala ko mga kapatid,
habang ang Twin Tower ay nagliliyab, yung ilan, dahilan alam nila, ang susunod na mangyayari ay may matutusta sila doon sa nagliliyab na building na ito. Kanilang piniling tumalon mula sa pinakamataas na floor at bumagsak na luray-luray sa lupa. Dahilan yun ang nakikita nila. Kawalan ng pag-asa. Sabi rito, men's heart are failing for fear. Nanglulupay pa yung mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating. So mga kapatid, magandang manood ng balita, pero wag mong pabayaang buuin ka ang iyong perspective ng mga balitang iyong napapanood. But rather, balikan mo ang mga salita ng Diyos. Let the Word of God create and motivate you. At siya ang mag-create ng isang picture na hindi kawalan ng pag-asa, kundi isang bagay na punong-puno ng pag-asa dahilan sa mga bagay na inihanda ng ating Panginoon. Fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. Dahilan, sabi niya, ang mga kapangyarihan, ang kapangyarihan sa sangkalangitan ay uugain. So sa huling araw nito, huwag nating pabayaan ang ating mga puso ay i-manipulate dahilan merong perspective, mga kapatid, ang mundo na pinapakita sa huling araw nito. Even ang mga scientists, alam niyo ba, dahilan sa ilang mga bagay, meron silang mga pelikulang pinapalabas. May mga UFO na pinapakita at pinapaniwala mga tao na may UFO. Minomotivate nila ang kaisipan ng isang tao na darating ang panahon na ang rapture ay sa pamamagitan ng mga UFO. Well, na ito ay pawang paglilihis sa mga bagay na nasa salita ng Diyos. Walang UFO ang kukuha sa mga anak ng Diyos. Si Kristo ay darating at aagawin niya ang iglesia. It's another perspective. Now, mga kapatid, sa ilan sandali, kagaya ng sinasabi ko kanina, nang pinakita kong clips, mga kapatid, pwedeng madaya ang iyong kaisipan. Pwede kang mapaniwala na yung tinitingnan ay malalim. Diba? Kapag ikaw ay nakatayo sa tamang distansya at sa tamang anggulo nung isang drawing, ay pwede mong makitang parang totoong-totoo yung bagay na yun. But the reality, it is not. Sabi ng ating Panginoon, John chapter 8, verse 31 and verse 32. Wika ng ating Panginoon, sabi rito sa talatang ito, verse 31, so Jesus saying to those Jews who had believed Him, if you continue in my word, then you are my disciples of mine. If you continue in my word, then you are disciples of mine. And you will know the truth, and the truth will make you free. Kung hindi mo alam ang katotohanan, mamamanipulate ka ng perspective na ito. You will be manipulated by this kind of perspective na naglipana sa huling mga araw. Na kahit man ang panahon natin ay computer age at ang hula ng Daniel chapter 12, knowledge shall increase. Ang kaalaman ay tataas. Pero mga kapatid, hindi lahat ng kaalaman ay totoo. Hindi lahat ng knowledge na pinapalitaw nila ay katotohanan. You must know what is the truth. You know what is the truth? Ang truth is the reality. You must know the reality. Dahilan pwede yan ay mga facts na based doon sa kanilang mga
mga discoveries based doon sa kanilang mga research at nag-come up sila sa isang conclusion at ito yung pinoproject nila na ganitong kaisipan, but, hallelujah, kung ito'y hindi katotohanan, hindi yan ang reality. But what is the truth, mga kapatid? The truth is the reality of the thing. Ito yung katotohanan at ito yung realidad. So, the reason bakit ko pinakita yung ganong clips ay para maintindihan natin, mga kapatid, ang ating mga mata ay nadadaya. Madaling madaya ang ating mata. At madaling mapaniwala ang ating mata. And that's the reason bakit si Paul ay kanyang sinabi, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita lamang ng mata, kundi nakatingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. At ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, lumilipas. Ngunit ang bagay na hindi nakikita, ito ay magpawalang hanggan. It will last long. Oh, praise God, mga kapatid. What we must pray sa uling araw nito ay ang katotohanan. Ang katotohanan na siyang mag-create sa iyo ng tamang perspective. That will create to you a right perspective. Now, tingnan natin, mga kapatid. So, alam niyo ba, si Moses, nang naroon siya sa Egypt, ang Diyos ay binigyan siya ng tamang perspective. Well, ang lahat ay inarrange ng Diyos. Hindi siya pinabayaang inurse ng anak na babae ni Paraon. Can you imagine kung si Moses ay inalagaan ng anak ni Paraon o ng isang Egyptian? Ano ang lalabas? Ano ang makikreate sa puso ni Moses? Diba? Siya ay maging katulad ni Ramses. Diba? Ni Ramses. Na ang trajectory ng kanyang kaisipan is the throne. Ako ang susunod na maghahari sa Egypt. Yun, doon mabubuo. Kaya siya nag-aaral, kaya siya nagpapakahusay sa lahat ng art, even in the art of war, ay nagpapakahusay siya dahilan inihahanda niya ang kanyang sarili para saan? Sa trono ng Egypt. But God reserved Moses. At ang binigay sa kanyang tagapag-alaga is not an Egyptian, is not an educator, but rather his own mother. Praise God. Ang totoong nanay niya na nagsabi, anak, hindi ka isang Ehipsyo. Hindi ka isang Ehipsyo. Ikaw ay isang Israelita. Ang Diyos ay may pangako sa ating mga magulang na si Abraham, si Isaac at si Israel, na ang Diyos ay alisin tayo sa lugar na ito at dadalhin tayo sa lupain na kanyang ipinakita kay Abraham ilang daang taon na ang nakakalipas. And it creates a perspective in the eyes of Moses. Hallelujah! At nang siya ay titingin, kapag si Paraon ay titingin, ang nakikita niya ay mga slaves. Sabi niya, sige, pag-igihin ninyo aking mga alipin ng paggagawa ng mga sphinx, ng mga pyramids, at pagpapaganda ng kaharian dahil isang araw ako naman ang luluklok. At nang si Moses ibuksan ang bintana, nahahabag siya sa mga tao ng Diyos. Nahahabag siya kapag sila hinahagupit, pinahirapan. At sila ay nahirapan at halos gustong magpahinga pero hindi sila makapagpahinga. Isang araw, na-motivate na ang kanyang perspective. At siya'y lumabas at the age of 40 years old. Nang siya'y lumabas, sabi niya na malaki na ako. Maaaring itong paraan ng Diyos para aking iligtas ang aking bayan. At nakita niya ang isang taskmaster, isang taskmaster na
pinahirapan ang kanyang kababayan at ang kanyang ginawa ay pinatay niya ang taskmaster at iniligtas niya at sabi niya, pwede ka nang umuwi. At kinabukasan, nakita niya ang kanyang mga kababayan mismo at sabi niya, bakit kayo nag-aaway? Magkapatid kayo. Well, mga kapatid, ibang perspective ni Moses. Nahubog siya sa pamamagitan ng salita na ipinahayag sa kanya ng kanyang ina. Oh, that's the reason I understand, mga kapatid, bakit ang ating Panginoon ay binigyan ng command. Sa Old Testament, ang mga magulang na sabi niya, ikuwento ninyo ang mga bagay na aking gawa. Ikwento ninyo sa kanila. From generation to generation, ay kinikwento, ipinapasa nila ang ganitong klaseng tradisyon ng pagkaalam sa gawa ng dakilang Diyos. At kahit nakarating kay Gideon, si Gideon ay meron siyang tamang pananaw kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nang marinig niya, ang Diyos ay sumasa iyo, sabi niya, kung ang Diyos ay kasama namin, nasaan ang kanyang himala? What a right perspective. At si Moses, mga kapatid, na motivates, nahubog ang kanyang perspective sa pamamagitan ng mga pangako, ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah, motivates natin ang ating perspective sa uling araw nito. Ang mga salita ng Diyos, well, hindi natin nakagisna na yung mga magulang natin na nagkwento sa atin. Pero ang Diyos ay nag-provide ng panibagong paraan, binigyan tayo ng Biblia sa uling araw na ito. Search for yourselves. Sabi ng ating Panginoon, search the Scripture, for in them you think you have the eternal life. And they are the one that testify of me. It will create your perspective. It will renew your perspective. Anong sabi ng ating Panginoon, or rather ni Paul, Romans chapter 12, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan, dahilan ang sanlibutan ngayon, mga kapatid, ay minomotivate ang perspective ng bawat tao. Hallelujah. Pero mga kapatid, alam nyo, sa ilang sandali, naalala ko ang isang pangyayari sa banal na kasulatan. Gaano kahalaga ang reality? Gaano kahalaga ang truth? The truth is the reality. At ang reality ay hindi mo ito pwedeng palitan ng anumang klaseng explanation. Hindi mo pwedeng explain na hindi totoo yan, ganito talaga ang dapat mangyari dyan. Well, hindi mo kayang i-explain pa dahil yan na yung reality. Ang katotohanan is the very reality. Isang panahon, nilusob ng mga Syrian soldiers ang lugar nila Elisha at ang kanya alipin na Gehazi. Alam niyo ba kung bakit? Nagalit sila kay Elisha dahilan yung hari ng Syria ay nagpaplano, dito ako magkakampo. Pero lahat ng mga kampo niya na kanyang sinasabi, ay sinasabi naman ni Elisha doon sa hari ng Israel, huwag kang pupunta sa lugar na ito dahil may kampo ang hari ng Syria. At niligtas niya ang hari ng Israel, not once, not twice, but many times, sabi ng banal na kasulatan. At nagalit yung hari ng Syria, sabi niya, mag-meeting nga tayo. Sino ba ang espiya sa ating kalagitnaan? Bakit lahat ng aking plano ay naong siyami? Bakit nakakaiwas ang hari ng Israel? Sabi ng isang alipin, mahal na hari, walang sino man ang nasa panig ng Israel. Ang katotohanan, may propeta ang Diyos sa Israel. At lahat ng salita na yung sinasalita doon sa yung bedroom ay nakakarating sa hari ng Israel sa pamamagitan ng isang prophet. O mga kapatid, napakaganda ang buhay na mayroong prophet. Hallelujah. At nagalit sila kung gayon. Dapat
hulihin niyang si Elisha. At sabi niya, i-search ninyo kung nasan si Elisha. At napag-alaman nila, ayon sa kanilang intelligence, si Elisha ay nasa Dothan. At sabi niya, si Elisha nasa Dothan, nagpadala siya ng mga karwahe at mga gabayo doon sa lugar ng Dothan para hulihin si Elisha. Sabi ng 2 King chapter 6, at sabi rito ng verse 14, he sent horses and chariots and a great army there, and they come by night and surrounded the city. Now, dumating doon ng mga horses, chariots, great army. And they came by night and surrounded the city. Yung city ng Jotan ay pinalibutan ng napakaraming karwahe at mga gabayo ng Syrian. And when the attendant of the man of God had risen early and gone out, nang siya'y magising at lumabas, behold, an army with horses and chariots was circling the city. And his servant said, Alas, my master, what shall we do? Ano yung salitang alas? Sa aba natin, ibig sabihin, lagot na tayo. Patay tayo ngayon. Alas, my master, anong gagawin natin? But Elisha answered with calm. Si Elisha ay nagsalita na kalmado at kanyang sinabi. So he answered, do not fear for those who are with us. Sabi niya, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Sabi niya, huwag kang matakot. Ang kasama natin na nasa panig natin ay mas marami kaysa sa panig nila. At mga kapatid, what Elisha did, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountains was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ang nakapalibot pala kay Elisha ay mga horses and chariots of fire. Ibig sabihin, may nakagwardya sa kanila bago sila malapitan ng mga kaaway ng mga gabayo ng mga Syrians. Anong nangyari mga kapatid? Binuksan ng Panginoon ang mata ni Gehazi at nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang reality. What is the reality? The reality ay may mga anghel ng karwahe ng apoy na nakapalibot sa kanila at di sila masasaktan ng sinuman. Gaano kahalaga mga kapatid na malaman mo ang katotohanan. Malaman mo ang plano ng Diyos, ang gawa ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. At kapag ito'y nakita mo, you will not fear. Hindi ka matatakot. Neither you will be dismayed. Dahilan, alam mo na merong Diyos na naglalagay ng kanyang proteksyon sa iyo. Praise God. Alam niyo mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon. I have something more to say, pero ang ating oras ay hindi magiging sapat sa oras na ito. Ngunit, gaano kahalaga ang tinatawag na divine perspective? Gaano kahalaga ang divine perspective? Gaano kahalaga ang katotohanan? Gaano kahalaga na ang perspective mo ay hindi ang sinabi ng sinuman? Hindi ang sinabi ng taong walang pananampalataya. Kaya sabi ng ating Panginoon, o sabi ng Book of Psalms chapter 1, mapalad ang tao na hindi tumatayo sa upuan ng mga manlilibak, hindi nakikisama. Ano sabi ng Book of Psalms? Tingnan natin ang verse na yan, sa chapter 1, verse 1. Sabi rito, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked,
What is the counsel of the wicked? Ang counsel of the wicked, it will create perspective sa isang tao. Diba? Mapalad ang tao na hindi lumalakad na kasama o lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng makasalanan, ni umuupo sa mga upuan ng mga manlilibak, ng mga scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in His law, he meditates day and night, at siya'y magiging kagaya ng halaman na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Ang kanyang perspective ay tama. Dahilan hinuhugot niya ang kanyang perspective, hindi sa sinasabi ng sinuman, hindi ang opinyon ng sinuman, kundi ang kanyang pinagkukuhaan at pinaghuhugutan at nag-create ng perspective at nag-motivate sa kanya ay walang ibang kundi ang mga salita ng Diyos. It is written. Sabi na ating Panginoon. Mga kapatid, sa uling maaraw nito, gaano kahalaga ang idalangin natin sa Panginoon, Lord, give me a right perspective. Nariyan ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ang siyang mag-create sa iyo ng tamang perspective. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into what? Into all reality. He will guide you in reality. He will not guide you into an imaginary. Hindi kanya ililid sa mga imagination. Dahilan ng imagination ng tao, pwede mag-create, pwede mong i-worsen ang situation, kahit man lamang, kahit yan ay lagnat pa lamang, pwedeng ma-worsen ang situation at maging, cancer. Because of too much thinking, and it will lead you to anxiety. Brothers and sisters, let the Word of God, hallelujah, siyang gumawa sa bawat isa. God bless you. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. A divine perspective. Awitin natin ang awit, let your Word be born in this manger of my heart. Let it live in me. Hallelujah. Praise God. Let's pray for the truth. And I believe the Holy Spirit will guide you into all the truth. Not only the truth, He will show you even the things to come. Praise God. Hallelujah. Blessed be your name. Praise God. Just as tiny, simple, stable, obedient and word, hardly a place for a king to be born. He didn't choose some place special to reveal His majesty. So I know if I give Him control, He'll be born in me. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let your word be born in the manger of my heart. Well, outwardly I'm nothing, not much to behold. An
if I just yield this vessel and let Him have His way, from glory unto glory, He'll change me day by day. Let Your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let Your word be born in the manger of my heart. Let Your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let Your word be born in the manger of my Let Your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold it every day. Let Your word be born in the manger of my heart. Let Your word be born in the manger of my heart. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Mga tao sa panahon ng ating Panginoong Hesus, dahilan ng kanilang perspective ay ang hari ay darating at nagkamali sila ng perspective, mga kapatid. Dahilan ng iniisip nila ng hari na darating sa palasyo, darating sa kaharian, nakasuot ng mga mamahaling damit, kinakandili ng mga mararangal na mga tao. Ngunit mayroong isang sabsaban na mayroong pinanganak na hindi nila alam na yun pala ang Kristo at Hari na kanilang pinakahihintay. Ang buong Jerusalem, ang buong Israel ay ibang-iba ang kanilang perspective. All of a sudden, merong mga magi na dumating na merong tamang perspective. Nang mga magi na ito ay nagsabi, "Where is He that is born the King of the Jews?" At ang buong Jerusalem ay naligalig sila dahilan meron na palang ipinanganak na hindi nila nalalaman. Oo, mga kapatid, gaano kalayo ang perspective ng mundo, ng sanlibutan, kaysa perspective ng salita ng Diyos. Kung makikinig tayo sa mundo, kung makikinig ka sa sanlibutan, kung makikinig ka sa mga tao, ilalayo niya ang iyong puso sa tamang perspective. Pero kung ang iyong sarili ay babalik mo sa salita ng Diyos, hindi rin sa iyong kaisipan, hindi rin sa kaya i-create ng iyong imagination, but rather, dadalhin mo ang iyong sarili at sasabihin mo, ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ang kanyang pangako at alam ko ito ang mangyayari.
At sa kabila ng kaaway ay nagsasalita ng ilang mga bagay at nagpapalipat ng palaso sa iyong kaisipan. But still, ang magmamotivate at ang magkikreate ng perspective sa iyo ay ang salita pa rin ng Diyos. Ang pangako pa rin ng Panginoon. Ang kanyang kalooban, ang kanyang layunin na siyang makapangyarihan, na walang kayang gumalaw sa plano ng Diyos. Walang kayang makipagbaka sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay matutupad. Hallelujah. Hallelujah. At walang sino mang makapangyarihang tao na pwedeng pumigil sa anumang layunin ng Diyos. At yun ang nais kong perspective na mag-create sa aking puso sa huling mga araw nito. O ilan sa atin minsan, mga kapatid, ilan sa inyo minsan nawawala ng pag-asa. Ilan sa inyo ay minsan dinaratna ng mga anxiety dahilan merong maling perspective na inilalagay ang kaaway sa iyo. At binuboost niya ang iyong imagination sa pamamagitan ng pagkikreate ng ilang mga bagay. Ngunit bayaan natin sa huling araw nito, sabi ng Ephesians chapter 5, huhugasan niya ang kanyang iglesia ng tubig na may salita. At babaguhin niya ang kanilang perspective, ang kanilang pananaw sa buhay. At ang kanilang magiging pananaw ay ang mga salita ng Diyos, ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Shall we pray sa oras na ito? Hallelujah. Ilan sa atin, mga kapatid, na minsan nakikita natin ang ating mga sarili. Dinadala tayo sa kawalan ng pag-asa. Pinanlulumo ang ating mga puso. Pinanghihina ang ating pananampalataya. At tayo ay minsan naiiwanan na lugmok at walang lakas dahilan sa mga bagay na nalilikha sa ating mga puso at kaisipan. Bayan, nais mo ba sa huling mga araw nito na hugasan ng Espiritu Santo ang ating mga kaisipan ng kanyang salita, ng kanyang pangako, at ng kanyang sakda na kalooban? Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. Tila naman sa oras na ito, nais mong dalhin sa harapan ng Panginoon ang iyong kaisipan. Your wrong perspective ay yung isusuko, Panginoon. Isusuko ko ang wrong perspective na ito. At gusto kong tanggapin ang tamang perspective na ito'y hindi manggagaling sa kanino man, hindi opinyon ng sino mang tao. Ito ay galing sa iyong salita, sa kapahayagan ng Espiritu Santo. Shall we pray? Amang Diyos, hallelujah, salamat Lord God sa iyong biyaya at sa iyong mga salita sa huling mga araw nito. Truly Lord, ang iyong mga salita ay kagaya ng tubig na naghuhugas, Panginoon. Ikaw, ang Espiritu, ay kagaya ng sabon na nagdadalisay. Kagaya ng apoy na nagpapakinang at nagpapadalisay ng ginto at ng pilak. O Panginoon Diyos, hallelujah, sa oras na ito, Lord God, merong awit na nagsabing, consume me, Lord, by the fire of your Spirit. O Lord, dalangin ko, Panginoon, i-consume ng Espiritu Santo ang bawat kaisipan, hallelujah, na sa oras na ito ay aming isinusuko sa iyo. Kung merong mga kaisipan na nagdala sa kawalan ng pag-asa, nagdala sa pag-aalinlangan, nagdala sa panghihina at panglulupaypay sa iyong mga anak, O Diyos. O Lord God, bayan ng Espiritu Santo ay manaog, gumawa sa kanilang buhay, at tupukin ang lahat ng mga kaisipan na ginawa ng kaaway. O Lord, ayaw naming magpadala sa perspective ng kaaway sa huling mga araw nito. Sa perspective ng mga spies, Lord, na hindi nila, nang nakikita lamang nila ay ang malalapit na bagay. Ni ang perspective ng serpente na lumalaban sa salita at sa pangako ng Diyos. Lord God, hallelujah, kinikilala namin ang iyong salita. Nilalais naming lagay
na mas mataas ang iyong salita kaysa sa lahat ng mga salita ng sinuman. Mataas kaysa sa salita ng kaaway. Mataas kaysa sa salita ng mga tao. Mataas kaysa sa salita ng aming mga kapwa, Panginoon. At ilalagay namin ang iyong mga salita na mas mataas na siyang merong preeminence, Lord, sa buhay ng bawat isa amin. Oh Lord God, I pray in the name of Jesus Christ, let all the wrong perspective, hallelujah, ay malinis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At Lord God, mag-create ka, Panginoon, ng panibagong perspective sa puso ng iyong mga anak sa uling araw nito, na binubunsod ng pangako ng Diyos, na binubunsod ng kalooban ng Diyos, na binubunsod, hallelujah, ng iyong pag-aaliw, Panginoong Diyos. Lord God, hallelujah, let all the anxiety, hallelujah, ay mag-depart, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At bayan, Lord, ang mata ng pananampalataya ay ilagay mo sa puso ng bawat isa. And let us see through the eyes of faith, Lord. Tumingin kami sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya sa huling araw nito. Hindi sa mata ng kawalan ng pag-asa. Hindi sa mata ng anumang mga discouragement, Lord, kundi sa mata ng pananampalataya na siyang magmamotivate sa bawat isa amin. Lord, I pray for bawat isa mga kapatid na lalaki at babae, Panginoon. O Lord, purihin ka, O Diyos, na hindi ka nagkulang kailanman sa iyong bayan, sa iyong mga anak, O Diyos. Ikaw ay handang saklolo sa panahon ng aming pangangailangan. At ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin. O Lord God, sa uling maaraw nito, bayamang tumayo kami na merong baluti ng Diyos with the armor of God mula ulo hanggang sa aming paa at aming patayin ang lahat ng mga suligi ng kaaway. Hallelujah, na kanyang pinapalipad laban sa amin mga palaso ng kaaway, Panginoon, na namisa na nagpipierce sa amin, Lord God. Ngunit Lord, salamat. Inihanda mo ang aming mga puso at isipan para sa isang bedding ground ng pananampalataya sa uling maaraw nito, Panginoon Diyos. O Lord God, kagaya ng awit na nagsabi, let your word be born in this little manger of our heart, Lord God. May you have the preeminence, Lord, in these last days. At Lord God, hallelujah, kung darating man ang pangungusap ng kaaway, bayaan namin itong i-reject, O Lord God. Aming tanggihan ang pangungusap ng kaaway kagaya ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. At aming sabihin, nasusulat, nasusulat at nasusulat. At aming tanggihan ang lahat ng mga bagay na gawa ng kaaway sa uling araw nito. At Lord, at ang aming mga puso. At kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo na si Abraham ay lumago at lumakas sa pananampalataya na niniwalhati ng Diyos na hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng pag-aalilangan sa kanyang puso. Kundi siya, he was fully convinced na ang Diyos na nangako ay kanyang kayang gawin ang lahat ng kanyang mga salita. Let your name be praised and be honored. And we give you all the praise, the glory, and all the thanksgiving. Hallelujah, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Hallelujah. Allah, at sabi, amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon. Praise